Tinuloy nyo ang paglabag sa saligang batas para lang matanggal ninyo sa Panguluhan sa 2028 itong si Inday Sara. Maniwala kayo. Kayo po ay agusin ng isang malaking bahan ng diskontento at pagagalit ng taong bayan. Hindi lamang kayo mga senador. Lahat ng mga may hawak ng kapangyarihan madadamay. Dahil ang taong bayan ay galit na at gusto nilang bigyan ng parusa ang mga taong ito. Sapagkat alam po niyo yung taong bayan, meron mga pagkakataon na tinotolerate nila yung kabubuhan o kagaguhan ng mga nasa kapangyarihan. Pero meron din ng hangganan. There is a limit to the patience of the Filipino people. Matapos ang halos mahigit isang buwan ng nakakainis, nakayayamot, nakakadisgusto, nakakahiya na isang matatawag natin na circus karnaval dyan sa Senado, kung saan nakita po natin ang mga miyembro nito, karamihan sa kanila, nagbigay ng kanya-kanyang mga pahayag na nagpapakita ng walang kaalaman sa parliamentary procedure, walang kaalaman sa mismong regla ng kanilang Senado, walang kaalaman sa saligang batas, at ng pag-aaway nila, pag-aakusa sa isa't isa, natapos din. At kung matatanda nyo, ito yung nagsimula, itong karnabal na ito, nung biglang sumipo si Senador Bato de la Rosa, at ito namang executive department, sumali na rin sa karnaval dahil nagtangkang arestuin si Senador Bato na nagdulot ng kaguluhan sapagkat yung mga security force at yung isang NBI agent ay nagpalitan ng putukan. Kaya itong lumikha ng sigalot, ng pangamba, ng takot sa loob ng Senado, sa mga empleyado nito, sa mga media personnel na nandun, pati na mga senador na naiwan at nagbigay na suporta kay Senador Bato. At ito nga po, nangyari dahil sa ating pananaw, hindi lamang dahil sa naging mga partidista sila, hindi nila inalintana yung kanilang mga sinumpang tungkulin sa batas at sa taong bayan, kundi nag-focus sila sa kanilang mga personal na mga interes. Kaya sila nagkagulo. Sapagkat kung tutusin, kung ang bawat isa sa Senado ay naging malaya, naging maprinsipyo, at naging matapat sa kanilang mga sinumpan, hindi po sila magkakagulo dyan. Ang problema, naging mga partidista, ang karamihan sa kanila, sumunod sa kumpas ng palasyo, sumunod sa interes ng pangsarili. Kaya, ayan, nagkagulo sila at tayo namang mga kababayan, tayong bansa, binigyan tayo ng isang palabas, ng circus, kung saan, ilang ulit natin na pilit na lunukin, pero talagang isinusuka natin itong mga ito. Pati itong si Pato, nagkagulo na nga. At 2 days after na natili siya sa Senado, kaya napag-isip-isip niya na yung kanyang pananatili ay lilikha lamang ng bagong dagdag na gulo at ilalagay sa alanganin, panganib ang mga kasama niya at ang mga empleyado sa Senado, pati na yung mga reporters at mga mamamayan na nakapasok sa Senado. Minabuti niya pong umalis. At yung pag-alis niya, nagsimula na yung palabas ng circus. Sapagkat meron pong isang inihain na motion ang noon ay kabilang sa majority. Motion na nagsasabi na amenda natin ang rules at hayaan nating makaboto sa online kahit wala rito ang mga miyembro ng Senado. At yung po namang motion na yun, kinagalit, kinabuisit ng nasa minority. Ang ginawa nila, para hindi matuloy ang pag-uusap dun sa motion, dahil inireklamo nila, sabi nga, bakit na pinag-uusapan natin to? Wala, hindi dapat ito dumaan sa Committee on Justice.
Tingnan nyo naman kung hindi naman kalokohan yun. Wala na kayong Committee of Justice kasi nag-reorganize kayo, di nawala ng yung mga miyembro ng Committee of Justice. Pangalawa, kahit dyan sa regla ninyo, pwedeng idiretso yung pag-usapan nyo sa plenary. Pero dahil nga iba ho ang agenda ng mga ito, sila ay nag-walk out. At ito namang majority, sa halip, itong presidente ng Senado, kung si Senador Cayetano, kaibigan natin to, pero hindi ko pwede, hindi natin punayin. Hindi ko maintindihan kung ba't nakalimutan niya na sa ilalim ng saligang batas, sa ilalim ng rules nila, pwede niya ipa-aresto yung mga nag-walk out kahit isa o dalawa sa kanila para magkaroon lamang ng quorum. Kasi nung nag-walk out, nawala ng quorum. Dapat pina-aresto niya kasi sinasabi sa saligang batas, the Senate, through the Senate President, upon motion of any member, can compel the attendance of a member para umattend. Hindi niya ako ginawa yun. Sa halip, ang ginawa nila ng majority, hindi ko malaman kung anong ideya yun. Palpak na ideya. Abay, nag-boycott sila the following day. Bakit kayo nag-boycott? Akala ko ba gusto niyo magtrabaho? Di sana, itinuloy niyo. Unang-una, nasa majority to kayo at that time. Kahit wala si Bato. Bakit nag-boycott kayo? Yung maling walkout, sinagot nyo ng mali rin na boycott. Para sa akin, yung dalawang boycott at walkout ay para kayong mga bata, mga irresponsable. Iyon ay paglabag sa sinumpaan nyong tungkulin na kayo ay magtrabaho bilang mga senador at asikasuhin nyo ang mga panukalang batas na makatutugon sa pangangailangan ng bayan. Hindi nyo ginawa ng 2 araw. Anong ginawa ito ng minority? Nakakita sila ng puwang. At nagkaroon sila ng halalan. Ang ginawa nila, binago nila yung quorum. Ginawa nila majority of 12 na lang. Madaling sabi, kahit na mali yung ginawa ng minority, kahit na mali ang pagkahalal at that time ng bagong acting Senate President at Senate President pro tempore at mga iba pang opisyalis. Kahit na mali yun, pero dahil sinunod ng mga empleyado ng Senado at kinilala ng presidente ng bansa at ng mababang kapulungan ng Kongreso, effectively natanggal sa posisyon si Senador Cayetano. Presidente ka nga ng Senado pero wala namang sumusunod sa'yo. Ano nangyari? Nagkaroon tayo ng 2 Blue Ribbon Committee na tumawag ng hearing. Yung isa naman, tumatawag din ng hearing. At nagkaroon ng posibilidad na magkaroon tayo ng 2 Senado at 2 impeachment court. Dahil nagkakagulo na nga sila, nag-aaway-aaway na sila. Hindi mo na malaman kung anong gagawin ng bawat isa sa kanila. Kundi magbangayan. Madaling sabi, sa halip, itong grupo ni Cayetano ay tumakbo sa Korte Suprema sapagkat Korte Suprema lang makakapagsabi kung legal ba ang ginawa ng Gatchalian Group o hindi. Hindi, pinabayaan lang nila. Pinabayaan. At naunahan pa sila ng isang pribadong mamamayan na maghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema. Ang problema, hindi naman siya ang dapat na maghain ito sapagkat wala siyang legal standing. Wala siyang mararanasang danyos sa nagaganap na away sapagkat di naman siya senador. Kasi dapat, ang nag-file ng kaso, whether for warrant to, sa party ni Cayetano, sapagkat effectively, as I said, natanggal siya bilang Senate President. O kaya naman, yung mga senador, kung file ng certiorari, well, apektado sila. Hindi na nga malaman kung sino. Pero hindi yun nila ginawa yun. Ginawa lang nila yun the day before na nagkaroon ng 13 boto sa pamamagitan naman ng isang kakampi ng majority na pumunta sa kabila. At tama man o mali, ano man ang magandang layunin nitong senador na si Joel Villanueva sa kanyang puso, kahit na nung noble o noble na intention na sinasabi niya, gusto ko lang magtrabaho. At marahil ito ay na-influensya ng kanyang amang pastor na si Eddie Villanueva, kahit maganda yung intention niya,
Tama man o mali. Ngayon, siya ay tumatanggap ng latigo, ng pagbabash ng mga tagasunod ng Duterte sapagkat para sa kanila, siya ay naging isang Judas Iscariote na bumaliktad. So, pero ganun pa man, yun ang pagboto niya, nahinto ang karnabal. Nagkaroon ng bagong sitwasyon. Hindi na sila nag-aaway ngayon kung sino ang Senate President. Napalitan na dahil sinunod na nila ang saligang batas. Pero kahit na nga ho, yung contentious issue on the Senate presidency has been laid to rest, meron pa rin nung namumuog. There is a looming constitutional issue. Ano naman yun? Pinag-uusapan naman nila ngayon, magkakagulo na naman sila. Yung sa impeachment trial. Kasi sa saligang batas, kailangan naman ng 16 na boto. Ngayon, itong prosecution, sinasabi nila na hindi na 16 dahil wala yung senador. Yung isa nawawala, missing in action. Yung isa naman nakakulong. Kaya 22 na lang ang mga senador. Hindi na 24. Kaya pwede nang ibaba ang 16. Gusto na nilang gawing either 17 o 14 o 12 ang conviction number. Yan na naman ngayon ang problema. Kaya sana, ito naman ang impeachment court, huwag na kayong magpadala sa mga pressure na nanggagaling, whether sa palasyo yan, dyan sa Kamara de Representante, sundin nyo na lang ang maliwanag na lingwahe ng saligang batas na 16 ang kailangan. Sapagkat may 24 na senador, walang sinasabi sa saligang batas na kung mag-absent yan, o kaya may sakit yan, o kaya naman ikinulong yan, o kaya umalis yan sa bansa, tatanggalin mo na yung 24. Nananatili silang miyembro ng 24 senador, kaya ang bilang ay ganun pa rin. 16 pa rin. Hindi po pwede kasi maliwanag ang saligang batas. O yan o, ang problema, magiging problema na naman nila. Ngayon na nga yung nanalo, hindi na malaman din kung sino ang magiging presiding officer kasi hindi rin abogado. Gusto nila yung abogado. Pero ang problema, yung abogado gusto naman nila, may problema din sa credibility. O kaya, yan, meron na naman back issue. Kaya, alam mo, buwan taong bayan talaga. Pagod na sa inyo. Lahat. Kailangan talaga, itong mga senador, gawin na nila ang kanilang tungkulin. Sundin na nila ang klarong lingwahe ng saligang batas. Hindi po pwedeng babaguhin nyo ang lingwahe at kung ano-ano ang mga dahilan na ibinibigay nyo. Wala naman sinasabi ang saligang batas. Nagdadagdag kayo ng mga kalakaran para lang masunod ang inyong kagustuhan. Maniwala kayo. Pag kayo po ay gagawa na naman ng mga kilos na nagpapakita na kayo ay partidista o loyal kayo sa inyong mga kinabibilangang partido o ng palasyo o kung sino pa man at hindi yung mga sarili niyong pag-iisip, maniwala kayo. Pag tinuloy nyo ang paglabag sa saligang batas para lang matanggal ninyo sa Panguluhan sa 2028 itong si Inday Sara, maniwala kayo. Kayo po ay agusin ng isang malaking bahan ng diskontento at pagagalit ng taong bayan. Hindi lamang kayo mga senador. Lahat ng mga may hawak ng kapangyarihan madadamay. Dahil ang taong bayan ay galit na at gusto nilang bigyan ng parusa ang mga taong ito. Sapagkat alam po niyo ang taong bayan, meron mga pagkakataon na tinotolerate nila yung kabubuhan o kagaguhan ng mga nasa kapangyarihan. Pero meron din ng hangganan. There is a limit to the patience of the Filipino people. There is a limit to their tolerance of idiocy. So please spare them. Go back to work. Paniwala kayo. Pag hindi, sigurado mawawala kayo dyan sa inyong kinauupuan.